My name is Pritchard Colon. I'm 20 years old. I'm a pro boxer out of Orocovis, Puerto Rico. This is what I was born to do. This is what I've waited for all my life. It's what I've dedicated 100% my time to. It's what I've sacrificed everything for. It's my time to shine. It's my time to demonstrate to the world what it's all about. And I'm ready to be the next Puerto Rican superstar in boxing. I want to be world champion. That's what we're here for, and that's what we're working for. Sa kanyang undefeated record na 16 wins, 13 knockout at 0 loss sa loob lang ng 2 taon bilang professional fighter, ay inaasahan ng maging isang world boxing superstar ang American Puerto Rican super welterweight boxer na si Pritchard Colon. Ngunit dahil sa isang suntok, ang kanyang buhay ay mawawasak, maging ang kanyang magandang kinabukasan bilang world champ palang araw. Ang kwento ng buhay at career ng tinaguriang Digit ng Puerto Rica, ang isa sa pinakamasaklap at masakit na nangyari sa isang boksingero. Dito sa video ito ay malalaman din natin ang brutal na katotohanan ng sistema ng isa sa pinakamamahal na sports ng karamihan sa iba't ibang panig ng mundo. Paano nga ba na ang matikas at talentadong boksingero ay nauwi sa ganitong trahedya? Sino nga ba ang dapat managot sa kapabayaan na nagresulta ng pagkasira ng buhay at karir ng batang boksingero na malayo pa sana ang mararating? Ang boksingero na pinasok ang delikadong propesyon para lamang masuportahan ang kanyang pamilya, ngunit sa isang iglap lang ay maglalaho ang lahat na kanyang mga pangarap. Con asistencia. Vamos, Richard. Each time you do it, you're doing more and more each time. Killer. A los 8 años fue mi primera pelea. La última fue a los 19. Pues sería un total de como 11 años peleando el boxeo aficionado. Si Pritchard Colon ay ipinanganak noong 19 ng Setyembre taong 1992 sa Maitland, Florida sa Amerika. Nung siya ay 10 taong gulang pa lang, nagdesisyon ng kanyang mga magulang na sina Richard at Nieves Colon na dalhin siya sa kanilang pinanggalingang bayan sa Puerto Rico. Ito ay upang ihanda siya sa pagsabak sa mga boxing competition bilang proud representative ng kanilang lahi. Bata pa lamang siya ay talagang nasa puso niya na ang pagbuboxing. Nagsimula ang kanyang karera sa Albergue Olimpico, isang athletic training at recreational center sa Salinas, Puerto Rico. Dito nabuo ang kanyang nickname na Digit, hango sa salitang digger na ayon sa kanyang angging tangkad. Unti-unti siyang makilala matapos niyang manalo sa 5 national championships sa parehong 141 at 152 pound division. Nakuha din niya ang gold medal sa Pan American Youth Championship sa 64 kg category bago tapusin ang kanyang amateur career na may record na 17 wins at 0 loss. Taong 2012, sa edad lang na 20 years old, ay ganap na siyang professional boxer kung saan ay unti-unti na siyang makilala sa iba't ibang panig ng mundo. Noong ika-23 ng Pebrero taong 2013, nang una siyang sumabak bilang pro boxer, kinaharap ni Colon ng kapwa baguhan na si Javier Lasale kung saan tinapos agad nito ang laban sa loob lang ng isang round. Simula nga noon ay nagtuloy-tuloy na ang magandang takbo ng karera niya bilang pro fighter kung saan sunod-sunod na knockout win ang naitala sa kanyang unang 10 laban mula 2013 hanggang 2014. Sinikap din ni Colon na maging aktibo ang kanyang career at i-maintain ang magandang record para na rin sa paghahanda niya sa oras na mabigyan siya ng world title shot sa mga susunod na taon. Noong 2013 ay sumabak siya sa 5 magkakasunod na laban
laban kung saan knockout ang inabot ng mga kinaharap niya. Taong 2014 nang sumabak siya sa 7 sunod-sunod na laban sa loob lang ng isang taon ay 3 sa 7 pagkapanalo ay knockout din ang inabot. Taong 2015 sa pagpasok ng ikalawang taon bilang pro boxer ay patuloy ang pag-angat ng karir ni Colon kung saan lumalaban na ito sa Amerika at nagiging undercard na din ng malalaking match. Tulad na lamang ng maging undercard ito ng bakbakang Floyd Mayweather versus Albert Berto kung saan kahanga-hangang 6-round knockout ang naitala nito kontra kay Vivian Harris. Harris. It's gonna take a lot for him to get up from this. I don't think he'll make it. Base down at 7. That's gotta be it. Isang buwan matapos ang knockout win laban kay Harris, ay muling sasabak si Colon sa kanyang pang-5 laban para sa taong 2015 kontra sa kapwa undefeated boxer na si Terrell Williams na may 14 wins, 12 knockout at 0 defeat. Ang taong magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Dahil nga sa parehong undefeated boxers at kapwa knockout artists, ang bakbakang Colon at Williams ay inaasahang maaksyon at madikit ang laban ng dalawa. Subalit walang nag-aakala na mauuwi sa disgrasya, ang inaasahang kompetisyon lang. Sa unang round pa nga lang ay makikita na ang intensyon ng Williams na gumamit ng maduduming tactic sa laban. Naging maganda naman ang panimula ni Colon, ngunit unti-unti itong nanghina matapos makatanggap ng sunod-sunod at paulit-ulit na rabbit punch sa pagitan ng mga huling rounds. Ang rabbit punch sa pagsuntok sa likod ng ulo ay lubhang delikado, kaya naman lubos na ipinagbabawal itong gamitin sa loob ng ring. Maaaring mabawasan ng puntos o di kaya ay disqualified agad sa laban ang sino mang gagamit ng taktikang ito. Ngunit sa kabila nga ng pagpapakawala ni Williams ng rabbit punch kay Colon ay nagpatuloy pa rin ang kanilang bakbakan. Bukod sa ilang beses na rabbit punch ay bumibitaw din si Williams ng mga low blow. Sa round 2 ay muli na namang bumitaw ng rabbit punch kung saan napatingin lamang si Colon sa referee para ipaalam na ilang beses na itong ginagawa ng kalaban. Sa sumunod na mga rounds ay patuloy pa rin ang pagbitaw ng mga illegal na suntok sa batok si Williams. Katakatakang hindi pa rin ito nawawarningan o mabawasan man lang ng puntos. Maging ang mga commentator ay pinagtatanggol pa ang mga ginagawa ni Williams dahil kung hindi naman daw sinasabi ng referee na bawal ang mga ginagawa ng kalaban ay masasabing part of the game lamang daw ito. Well, it's only dirty if the ref says it is. There you go. If they let it go, then it's part of the game. Hindi na nga natiis ni Colon ang pagsasawalang bahala ng referee at sa kanyang inis ay binanatan din niya ng low blow dahilan para mag-overreacting naman itong si Williams. Sa sobrang galit ni Williams ay binantaan siya nito sa mga susunod na gawin kay Colon. Binawasan ng 2 puntos si Colon dahil sa low blow na binitawan nito. Sinasabi naman ni Colon sa referee na binambanatan din siya nito ng illegal na mga suntok. Subalit hindi na naman ito pinansin. Sa mga sumunod na rounds ay nagkainitan na nga ang 2 panig. Sa ika-7 rounds ay muli namang nagbitaw si Williams ng suntok sa batok dahilan para matumba si Colon. Bagamat kita ang pananakit ay pinagtatawanan lamang si Colon ng mga commentator at sinabi pa na acting lamang daw ito habang maririnig naman ang malakas na kantsaw mula sa audience. That was directly to the back of the head. Oh, wow. Referee doing his job. Makikitang hilong-hilong na rin sa pagtayo si Colon kaya naman pinatignan na ito sa ringside door na sinasabi namang pwede pang ipagpatuloy ni Colon ang laban. Sa pagpapatuloy ng laban ay tuloy-tuloy pa ding nagbibigay ng mga illegal punches si Williams. Subalit katakatakang si Colon ang binibigyang minus points dahil daw sa paulit-ulit na pagyakap nito. Sa ika-9th round ay 2 beses na bumagsak si Colon at isa doon ay nagmula sa isang rabbit punch na pinakawalan ni William. Subalit binilangan pa rin ito ng referee. How to deal with the guy like Williams. Cologne is down. Final 10 seconds. Pagkatapos nga ng round 9 ay nanggalan ng corner ni Colon ang gloves nito sa pag-aakalang tapos na ang 10th round na schedule ng laban na naging dahilan para ma-disqualify ito sa laban. Horrific for Williams. They're trying to lace his gloves back up. Oh man, that's devastating. This is unbelievable. They waved it. Yes. Nang inanunsyo na si Williams ang panalo sa pamamagitan ng disqualification ay nadismaya pa ito at umaasang via knockout ang kanyang panalo. Tiger
Williams. Samantala, pagdating sa locker room ay nagsusuka si Colon at kalaunay nawala ng malay. Isinugod siya sa ospital kung saan isang emergency o agarang opera ang isinagawa sa kanya para tanggalin ang lumalaking maga at namumuong dugo sanhi ng mga tinamong suntok sa likod ng kanyang ulo. Nakomatose siya sa loob ng 221 araw at sa pagising ay isa na itong paralisado. Hindi niya na maigalaw ang katawan maliban sa kilay at mata. Kahit sa pagkain ay kailangan pa itong ilagay sa feeding tube. Naging malaking dagok ito sa pamilya ni Colon sapagkat ang pagpapagamot maging ang mga therapy nito ay kinukuha pa mula sa sariling bulsa ng kanyang mga magulang. Taong 2017 ang mga magulang ni Pritchard Colon ay nagsampa nga ng kaso laban sa organizer-promoter ng boxing match at ng ringside doctor sa halagang $50 million para sa damage na natamo ng boksingero. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa ito nasisettled. Hindi sana aabot sa ganitong sitwasyon kung nabantayan ng maayos ng referee ang maduming pakikipaglaban ni Williams kay Colon. Hindi sana aabot sa ganitong kondisyon kung maaga pa lang ay pinahinto na ng ringside doctor ang laban sapagkat makikita ang sakit na iniinda ni Colon sa batok nito. Kung sana ay naging fair and square lamang sa pakikipaglaban si Williams, ay hindi na sana masisira ang buhay at karera ng isang boksingero na hindi malayong magbibigay karangalan sa kanilang bansa at ng kanyang pamilya. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagpapagamot ni Colon at pagtatanggap ng physical therapy. Nakakausap na rin ito subalit sumasagot lang sa pamamagitan ng iling at tango. Hindi pa ito nakakalakad at nasa wheelchair pa rin. Ayon sa kanyang therapist ay nakakaalala pa ito 80% ng kanyang memorya. Kasabay ng pag-aalaga ng kanyang mga magulang ay tumatanggap din si Colon ng donasyon para pantulong sa kanyang mga paggamot at therapy. Bueno, más o menos, ¿no? Poquito. Debiste sacar un poquito de drink, ¿no? Estamos mejorando. Ito ang walang katapusang laban ni Pritchard Colon para sa kanyang buhay at kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong panonood. The winner by knockout, Pritchard Colon.